Good morning everyone. Hope you guys are having a nice weekend. Gusto ko lang i-share yung pinagkaiba ng tubo ng halaman ko or ng lettuces kapag may aerator at walang aerator. Yan, yung tubo nila. Okay, so sa end ko, pakita ko yung reserve ko. Makikita nyo, may ganyan, para nakalutang sa ibabaw yung aerator ko. May dalawang pump ako na nagbubuga ng maraming bula. Hindi lang kita pero napakaraming micro bubbles niyan. Itong reserve ko. Napakaraming micro bubbles niyan. So paano nakakatulong 'yun? Matagal na rin kasi ako nag-aquascaping. Meaning to say, yung aquarium ito na may mga halaman sa loob. Right? Ngayon, para maganda tubo ng mga halaman sa loob, ang ginagawa ko is meron akong dissolved oxygen at carbon dioxide na ini-inject sa loob ng aquarium tank. Sa tagal ng pag-aquascape ko, kapag wala akong carbon dioxide or oxygen na dinidissolve sa loob ng tank, yes, tumutubo naman yung halaman. Kaso ang problema, mabagal ang growth niya. Punggok ang growth niya. At saka yung mga ugat niya, hindi kumakalat ng sobra, hindi kumakalat ng marami. Sa aquascaping pa lang yan, ha. Ngayon, trinay ko siya last month sa lettuces without aerator. Okay naman, tumubo naman siya. Kaso the growth, medyo mabagal talaga. Plus yung ugat niya, punggok. Hindi siya humahaba. Katulad, yung PVC pipe ko. Hindi siya nagkakadikit-ikot. Hindi nga sila nagbuhol-buhol eh. Pero meron siyang ugat sa kanya-kanyang pwesto nila. Ngayon, trinay ko. Ayun, so anong nangyari? Tumubo na, harvest naman agad. Naubos ng mga tao. Quezon City, shout out. Ang lakas yung umorder sa akin. Naubos yung tanim ko. So going back, nung naglagay ulit ako ng aerator, kasi dati, dati aerator ako, tinigil ko lang kasi nasira. Tinamad na akong bumili. Nung nag-aerator na ako, nakita ko mas namumuti yung mga ugat niya. Ayan, puti yung ugat. Kokopit yan na, yung mga nakikita niyo doon, may kokopit yan, nakumapit. Maputi yung ugat niya. Mas lumalapad yung mga dahon. Tapos, makintab yung mga dahon niya. Makintab. Maganda siya. Ngayon, para sa amin yung pangkintab ng dahon. Okay? Ito ayon sa research ko ha. Ayon sa research ko. I don't know if you will agree or not. Pero ayon sa research ko, pag nagre-reflect ang isang bagay, malakas siya mag-deflect. Meaning to say, if your plants or lettuces can deflect light, hindi niya ma-absorb yung sobrang init nito. May iwasang mangulunto yung halaman nyo, may iwasang malanta kapag mainit ang panahon. And as you can see, my previous video, I do not use screen or sunscreen net. Hindi ako gumagamit niyan. Kasi, una, meron ng sprinklers, auto sprinklers. Laking tulong yan. Pangalawa, yun nga, malakas silang mag-deflect ng sunlight. Though they can absorb but they can deflect some of it. Ang Olmeti na meron ako, makintab ang dahon niya parang ganito. Hindi lang kita sa video pero kumikita nyo ito ang kintab oh. So yun yung mga nag-e-epekto na nag-aerator ako. Mas matindig yung tayo nila. Mas malakas yung tubo nila. Sa ganitong edad usually, hindi kasi kumukonsumo agad na maraming tubig yan eh. Pero itong mga to, maya't maya ang lagay ko ng tubig. Ito, tubig ulan ang gamit ko. Hindi tubig ulan, yung napatining na tubig sa or tap water. So I would strongly advise mag-invest kayo sa aerator. Ito yung mga overhead filter or sump filter, may kita nyo yan online. Overhead filter,
ginagawa ko yung machine nun, nilalagay ko sa mismong tubigan ko para magkaroon ng dissolved oxygen sa mismong tangke. Kasi napakalaking bagay kapag meron tayong dissolved oxygen and carbon dioxide sa tank natin. Tuntua mga halaman nun. And again, ako nga pala, ang style ko, hindi ko nililinis ang PVC pipe ko kada harvest. Kasi again, katulad sa previous video, kung hindi nyo pa napapanood, meron tayong mga good bacteria, pati yun namamatay. Ang kailangan kasi natin nitrate. Nitrate ang kailangan ng halaman. By killing those bacteria, wala nagbe-break up nun ng nitrate. Kaya ang ending, yung halaman natin, walang ibang basehan ng nutrients. Though meron tayong sarili nating nutrients na tinitimpla. Ako kasi sarili kong timpla. Iba pa rin yung may good bacteria. Parang katawan ng tao, hindi mo naman pwedeng tanggalin lahat ng bacteria. Yung good bacteria kailangan maiwan. Maglilinis lang kayo. Ako suggestion ka, pero kayo pa rin bahala. Lilinisin nyo yung pipes nyo, PVC pipes. Number 1, kung nagka-fungus kayo. Number 2, kung na-contaminate ito at yung reserve na tubig nyo. Number 3, yun kapag nagkalagay kayo ng mga chemicals na hindi nyo gusto, well, that's contamination also. But anyway, I would strongly advise na huwag kayong linis ng pipe. Yan. No, kahit tanghali. Harvest nito is mga second week next month. Yan, yun lang, update ko lang kayo. So again, to some, try investing sa aerator. Again, kung anong aerator to, try nyo i-search sa Facebook, sump filter or overhead filter, overhead pump. Overhead pump niya, may kasamang tubo yun para kapag nagbubugas ng tubig, may lumalabas na maliliit na bubbles. Sa loob kasi niyan, dalawa yan Hindi lang kita talaga sa video, pero may mga maliliit na bubbles, micro bubbles kung tawagin. Iba sila sa regular bubbles. Yan. Maganda tubo. I can assure you, mas maganda tubo kapag well aerated ng tubig na umiikot sa greenhouse nyo. By the way, namulaklak na pala yung bell pepper ko. Yung pechay, mas maganda siya. Suggestion ko lang. So, happy planting everyone and happy Sunday.